Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay iniimbitahan ko na makinig sa aking podcast. Ako nga po pala si Clarissa May R. Adolfo, ang inyong host. At ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit nga ba kailangan maglaro ang mga bata? Ang mga bata at ang paglalaro. Paglalaro ang gawain ng mga pagkabata. Ang paglalaro ay isang natural at kinakailangang gawain para sa mga bata anumang edad. Ito ay nakakatulong para sila ay lumaki, matuto at mabuo ng maayos ang lahat ng aspeto sa kanilang buhay. Ang paglalaro ay magpapayaman ng kalusugang pisikal at kaisipan. At ito ay mahalaga rin para sa pagpapaunlad ng aspetong sosyal at intelekwal. Kung ang mga bata ay naglalaro, natututunan nilang alamin ang kanilang sarili, ang ibang tao at ang kapaligiran. Nagiging malikhain mag-isip at marunong tumanggap ng pagsubok at anumang mga pagbabago sa buhay. Sinasabi sa pag-aaral na ang oras ng mga bata ay nilalaan sa paglalaro. Kaya nga't ang mga taong nagtuturo at tagapagsaliksik ay nagtutukoy na ang laro ay isang gawain ng mga bata. Kung paano maglaro ang mga bata. Halos lahat ng bata ay naglalaro. Depende sa edad, personalidad, kakayahan at mga karanasan. Sila ay naglalaro sa iba't ibang paraan. Ang mga nakatatanda ay maaaring himuking subukan ng mga bata. Ang iba't ibang uri ng laro habang nirerespeto ang kani-kanilang pangangailangan, kakayahan, interes at pagpipilian. Habang ang bawat laro ng mga bata ay kakaiba sa bawat isa, ang paglalaro ay may kanya-kanyang yugto. Paglalaro ng mag-isa. Ang mga bata ay maaaring kontento na lamang sa pagbabasa ng aklat o gumagawa ng palaisipan mag-isa. Paglalaro katabi ng iba. Ang mga bata ay maaaring nakaupo sa sahig o sa lamesa katabi ng kaibigan habang sila ay naglalaro. Paglalaro kasama ng iba. Ang mga bata ay maaaring masaya habang naghuhukay sa buhanginan o nagpapataas ng mga bloke. Complex na laro. Ang paglalaro kasama ng iba na merong kasamang temang haka-haka o imahinasyon, mas mahabang oras at mas detalyado ang kasunduan at panuntunan. Ang mga bata ay maaaring kumuha ng mga tungkulin hango sa kanilang paboritong kwento tulad ng mga tagapamahala sa komunidad, at ang laro ay patuloy nilang ginagawa na tumatagal ng mga araw. Paglikha ng gamit sa paglalaro. Ang mga simpleng gamit sa paglalaro ay humahamon sa pagiging malikhain at imahinasyon ng mga bata. Mas simple, mas interesado ang mga ito kaysa sa mga mamahaling laruan. Sa paggamit ng mga papel, gunting, pandikit at mga krayola, ang mga bata ay makakagawa ng maraming bagay na pwede nilang gamitin sa sarili nilang mga laro. Ang mga bata ay magkakaroon ng kasiyahan sa mga bagay na di mahal at maaari nilang gamitin ang kanilang mapanlikhang kaisipan. Ang isang cardboard na ginupit at nilagyan ng pangkapit ay pwedeng gawing isang korona. Ang papel na tinupi at nilagyan ng hugis ay pwedeng maging isang ibon, barko o di kaya isang bituin. Ang mga bloke na galing sa iba't ibang laki ng kahoy ay pwedeng gawing bahay, bukid o kaya naman ay sasakyang pangkalawakan. Kung ang isang nakatatanda ay magbibigay ng lakas ng loob at pag-asa, ang mga bata ay magiging masaya na gamitin ang kanilang mga sariling ginawang laruan. Suportahan ang laro ng pambata. Ang mga pamilya o sino man na nangangalaga sa mga bata ay maaaring magsuporta upang lalo silang matuto at sa maging malikhain sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa paglalaro. Sa lahat ng antas at edad, mayroon itong benepisyo para sa mga bata. Paglalaro ng mag-isa at pagsunod sa sariling interes at tamang tiyempo sa paglalaro. Paglalaro kasama ng iba sa tamang pagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Ito ay makakatulong na maging matagumpay ang larong sosyal. Pagsubok sa mga bagong gawain at mag-eksperimento sa maraming bagay. Ang pagsali ng mga nakatatanda sa mga laro ay nakabubuti rin sa mga bata. Ang
Ang mga bukas na katanungan ay makakatulong sa pagtuloy-tuloy, pagpapahaba at pagpapalalim ng laro. Tulad ng, ako ay nagtaka. Ano kaya ang nangyari kung? Ano ang masasabi mo tungkol sa guhit na ito? Meron pa ba tayong maiisip na pwedeng paggamitan ng mga bagay na ito? Kung ang mga nakatatanda ay magsuporta at magbibigay ng lakas ng loob at pag-asa, makukuha ng mga bata ang mensahe na ang paglalaro ay parehong mahalaga at masaya. Mga dagdag na resources. Ang mga pasilidad sa komunidad katulad ng family places, neighborhood houses at community centers ay nagbibigay ng ganitong uri ng gawain para sa mga bata sa murang halaga o di kaya naman ay walang bayad. Sa mga pamilya na ang Ingles ay di pangunahing lingwahe na ginagamit ay maaaring makipag-ugnayan sa lokal na kultural, multikultural o sa mga bagong migranteng ahensya upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga programang pambata o makipag-ugnayan sa affiliation of multicultural societies and service agencies of BC. Ang kahalagahan ng paglalaro. Ang paglalaro ay nagbibigay ng oportunidad sa mga bata na makabuo ng positibong pagkilala sa sarili, maisalarawan ang damdamin at ang mga iniisip, makapagbaba ng tensyon at bighati, subukan ang pagkukunwaring gawain, kusang loob at malikhain, hanapin ang interes, gusto at di gusto, hamunin ang panganib, magsanay sa paglutas ng suliranin at matuto sa pagkakamali. Matuklasan at gawing kaaya-aya ang kakayahan, abilidad at talino, makipagtulungan sa iba, makakuha ng kamalayan at pagpapahalaga sa sari-saring uri ng mga tao, natutunan ang pisikal at natural na mundo, maging masaya. Ang laro ay hindi lamang isang libangan. Ito ay isang kasangkapan tungo sa edukasyon ayon sa isang early childhood educator. Dahil sa paglalaro, natututo ang mga bata ng mga skills na tulad ng problem solving, pagiging creative, pagbuo ng mga kulay at hugis, pagbibilang, wika, komunikasyon, pati na din concentration at resilience. Sa kasalukuyang panahon, ang paglalaro ay nagkaroon ng bagong kahalagahan. Hinihikayat ni Nikki Pantiliano ang mga magulang na bagaman may lugar ang teknolohiya, hindi dapat nito palitan ang malikhaing paglalaro. Ang paglalaro ay tulay tungo sa mabuting pisikal at mental na kalusugan ng mga kabataan at sa pamamagitan nito ay matututo din sila ng mga mahalagang life skills. Hikayatin din ang mga bulilit na maglaro outdoors at samahan din sila sa paglalaro. Diin ng early childhood educator na si Nikki Pantiliano na ang play o paglalaro ay mahalaga sa development ng mga kabataan. We learn, we best when we're having fun. Some of the games kids play are dangerous, but some are genius. Kung maglalaro kayo ng Jolen or Marble, matututo ka ng aim at physics. You learn a lot of things while you play. Yung imagination din because you're interested and you're having fun, ang daming natututunan. Aniya, lumalabas din ang pagiging malikhain at imahinasyon ng mga bata kapag may physical na laro. With play, doon lumalabas ang imagination at creativity ng bata. More on physical toys and activities and less on gadgets or screen time. I'm not saying get rid of it altogether, pero ilimit mo kasi madedevelop yung imagination nila kung may hands-on at physical play ang bata. Hikayat din niya sa mga magulang na maglaro outdoors at samahan ang mga bulilit sa paglalaro. Mga larong ginagawa at mga natututunan. Ang mga bata ay natututo at nagiging masaya kapag naglalaro, maaaring sa loob o labas ng kanilang bahay. Sa isang childcare at sa komunidad, narito ang mga halimbawa ng mga maaari nilang matutunan sa maraming uri ng laro. Tulad ng tubig, buhangin at mga panlabas na laro. Ang natututunan natin dito ay konsepto sa agham at matematika, pagpapahalaga sa mundo.
At ang gawaing magkukunwari at paglalarawan, ang ating matututunan dito ay panlipunang kasanayan, imahinasyon, at madamdaming pagsasalarawan ng sariling nararamdaman. Ang gawain naman na sining, awitan, panindigan at sayaw, ang ating matututunan naman dito ay pagpapahalaga sa sining, malikhaing pagsasalarawan at pisikal na koordinasyon. Ang gawaing palaisipan, bloke at computers. Ang ating matututunan naman dito ay konsepto sa agham at matematika, koordinasyon ng mga kamay at mata, kamalayan